din yung linaw sa iyong salita sa aming kaisipan at sa aming puso. At ito ay mamunga ng mabuting gawa sa aming buhay upang mapapurihan ang iyong banal na pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ay maihayag at madakila sa aming kalagitnaan sa araw nito. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kung familiar kayo sa mga video games or sa computer games, malamang kayo ay familiar sa GTA 5. Yung GTA 5 ay para siyang isang pamumuhay sa loob ng computer. Ikaw ang nagde-design kung ano yung itsura mo, kung gaano ka katangkad, kung ano yung iyong trabaho, kung ano yung gusto mong sasakyan, ano yung gusto mong bahay. Ikaw ang nagde-decide ng mga bagay na ito. At medyo may pagkabayolente yung game na to, kaya minsan merong mga barilan at maaaring mamatay ang isang karakter. Ngunit sa pagkamatay ng isang karakter, pwede ka ulit mabuhay ng paulit-ulit. At marami ang naa-addict sa laro na ito. Minsan ginagastusan pa ng iilan yung kanilang karakter para magkaroon ng magandang bagay. Kung makikita natin, kaya ginagastusan ng iilan o ng mga tao ang game na ito dahil maganda ito sa kanilang pakiramdam. Nakakapag-decide sila kung ano yung gusto nila sa buhay nila na hindi nila makuha sa realidad ng buhay. Isipin natin na pwede tayong magkaroon ng kotse na ating nais sa napakadaling paraan. Minsan naman, yung mga tahimik na tao na hindi malabas yung kanilang kulit ay doon nagiging makulit sa laro na iyon. At gayon din yung kanilang buhay kung kailan nila gustong mabuhay at gaano katagal nila gustong mabuhay sa game na ito. Ito ay labas sa realidad ng mundo. Kaya nga sila ay nabubuhay dun sa PC games at gustong-gusto ng tao sa PC games. Dahil iba ito sa realidad ng mundo, napakahirap mabuhay at walang certainty kung kailan tayo mawawalan ng buhay. Ang pwede nating sabihin na ang PC game na ito ay parang panaginip na hindi totoo. Ang game na ito ay parang wish natin na kung sino dapat tayo. Unlike dito sa passage natin ngayong umaga, na nagsasabi ng realidad ng buhay at ano talaga ang totoo na nangyayari sa buhay at kung ano yung hinanda ng Diyos para sa ating buhay. Basahin natin ang passage natin ngayong umaga sa John chapter 11 verse 1 to 16. At ito yung last preaching natin dito sa napakahabang introduction ng chapter na ito. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sister sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death, it is for the glory of God, so that the Son of Man may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Well, then, after this, he said to his disciple, let us go to Judea. The disciple said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again? Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. After saying this, he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go awaken him. The disciple said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest in sleep. Then Jesus told them plainly, Lazarus has died, and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him. So Thomas, called Twin or Didymus, said to his fellow disciples, let us also go that we may die with him.
At yan ang salita ng Panginoon. So sa passage natin ngayong umaga, mga kapatid, makikita natin, ang passage natin ngayong umaga ay nandoon sa 11 to 16. So makikita natin dito sa passage natin ngayong umaga, or dito sa buong chapter 11 verse 1 to 16, yung realidad ng buhay. So makikita natin na hindi natin hawak yung ating sariling buhay. Hindi natin alam yung kinabukasan ng ating buhay. At hindi natin alam kung ano yung panganib ng kasalanan na ating patuloy na ipinapamuhay. Dito sa chapter 11, verse 1 to 16, tinatawag nila itong summary ng buong Gospel of John. Pagkat makikita natin dito yung puso ng verse 1 to 11 para sa glory ng Panginoon. At yan ay sinabi ng ating Diyos dito sa sa verse 4. Ang puso ni John nandoon sa chapter 20 verse 19. Ang puso ni John ay nandoon sa chapter 20 verse 30 to 31. So makikita natin doon na ang intention ni John ay para ipakilala si Kristo na isang anak ng Diyos, na siya ang anak ng Diyos at siya ang kaligtasan ng lahat. Ang paniniwala sa Kanya, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya ay kaligtasan at buhay. At pagka napapapurihan si Kristo, napapapurihan din ng Ama. At dahil sa persona ni Kristo, na-reveal yung glory ng Panginoon, kung gaano kabanal ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang grasya ng Diyos. At ito naman yung sinasabi din ng verse 1 to verse 16 ng chapter 11. At kung makikita natin, even yung buong message ng Scripture ay maaari nating makita dito sa chapter 11. Sa verse 1 to 3, pinapakita dito yung mga taong walang kakayanan. Sila ay tumakbo kay Kristo dahil sa kanilang pangangailangan ng buhay, dahil sa kanilang takot sa buhay, dahil sa bunga ng kasalanan ay ang kamatayan. At makikita natin dito na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi binibigo ng pag-ibig ng Diyos at grasya ng Diyos. At makikita natin yan sa verse 4 to verse 7. Makikita natin na sinabi dyan ng Panginoon na minamahal niya si Martha, si Mary at si Lazarus. Kaya ang gagawin na pag-resurrect ni Christ dito kay Lazarus ay para sa glory ng Lord at hindi para sa kung anuman, para lang maibalik siya sa buhay. Hindi iyon ang intensyon ng Panginoon. Ito ang intensyon ng Panginoon ay para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. At makikita naman natin na iyan ay binanggit niya kung paano niya mapapapurihan ng Diyos at paano dadakila ang Diyos sa pamamagitan na makita nila at mapaniwalaan nila na totoo yung sinasabi ng Scripture na ang Diyos mismo ang magliligtas sa tao, na siya ay magpapadala ng kanyang anak, siya ay magpapadala ng Messiah na siyang magbabayad ng kanilang mga kasalanan at magbibigay sa kanila ng buhay. Makikita natin sa verse 15 na ang Panginoon ay natuwa na para sa pagkakataon na ito, para lumakas ang pananampalataya ng kanyang mga disciple and even Mary, Martha, and Lazarus. At makikita rin natin sa sa verse 8 to verse 10 or verse 7 to verse 10 na ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay ipinadala niya sa kanyang tamang oras, sa kanyang tamang panahon. Ito ay nagka-cancel out ng mga katanungan na bakit hindi na lang dumating kaagad si Kristo pagkatapos magkasala ng tao. Dahil kung dumating kaagad si Kristo after magkasala ni Adam at ni Eve, hindi natin mauunawaan yung bigat ng kasalanan. Hindi natin mauunawaan kung gaano kadilim at gaano karumi yung tinake ni Adam at ni Eve na kasalanan. At gayon din, hindi siya huli at hindi siya sobra sa oras o hindi siya maaga doon sa oras na inappoint ng Panginoon. At ito ay nagpapakita ng pagiging soberano ng Diyos. At pagdating naman sa verse 11 to verse 16, pinapakita dito na dahil doon sa buhay ni Kristo na ipinadala ng Diyos sa atin, tayo ay nagkaroon ng pananampalataya at alam naman natin na ang mga
disciples ng Diyos ay meron ng pananampalataya. Even Martha, Mary, and Lazarus. Kaya nga sila friend of Christ. Ngunit makikita natin dito, sinabi ng Lord sa verse 15, so that you may believe. Para kayo ay maniwala. Sinasabi ng Panginoon dito ay hindi sinasabi ng Panginoon dito na wala pang pananampalataya yung mga karakter na kasama dito. Meron na silang pananampalataya, ngunit ang pananampalataya ay pinapalago ng Panginoon. Yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, siya rin ang nagpapalago. Siya ang nagsusustain at magdadala sa completion ng mga bagay na ito. Dito sa ating passage ngayong umaga, makikita natin na kinunclude ito kung paano nag-glorify ang Lord. Una, nag-glorify ang Lord na pagmasdan ng bawat tao ng buong mundo na kayang magbigay ng Diyos ng buhay. Pangalawa, for the glory of, so that the Son of God may be glorified, na ang anak ng Diyos ay bumaba para ibigay, na ang Diyos ay tunay at nakita ito doon sa kanyang anak na si Jesus. At habang napapapurihan yung gawa at yung persona ni Kristo, napapapurihan din ang Diyos. So makikita natin na ang lahat ng ito ay para sa glory ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay para sa glory ng Panginoon. Hindi katulad dun sa binabanggit natin kanina na video game na ginagawa natin, ginagastusan natin yung mga bagay na yun para sa ating sariling glory, para sa ating sariling comfort. Ang mga bagay pala sa buhay, sa realidad ng buhay, ay para sa glory ng Panginoon. Ang bawat sirkumstansya ay para sa glory ng Panginoon at matatagpuan natin bilang isang Kristiyano, si Kristo at yung kalwalhatian ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay, sa bawat segundo ng ating buhay. At dito sa ating passage ngayong umaga sa verse 11 to verse 16, makikita natin ang pagpapalakas ng Panginoon ng pananampalataya at gayon din pagsusustain niya ng kanyang pananampalataya ng kanyang mga hinirang. Hindi batid sa atin yung pananampalataya ng mga disciples. Yes, nandyan na yung pananampalataya ng mga disciples, ngunit kailangan pa itong higit na bigyan ng kaalaman, katotohanan. At pag pinag-uusapan natin ang resurrection and life na konektado dito sa glory ng Panginoon, hindi natin maiiwasan na isipin natin yung future glory doon kay Kristo. At matatagpuan natin ang mga bagay na yan sa ating passage ngayong umaga. Kung ang Panginoon, sa glory niya, sa kanyang glory, dun sa mga ginawa ni Kristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang buhay na banal, at doon sa kanyang muling pagkabuhay, ay born again tayo, na-regenerate ang puso natin at nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng pananampalataya na tayo ay kanyang tinubos sa kasalanan, na tayo ngayon ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Itong resurrection and life na pinapatunguhan ng message ng gospel ay meron ding future na hope, hindi lamang doon sa nakaraang ginawa ni Kristo. May future hope pagkat tayo ay darating sa kamatayan sa buhay physically. Ang sinasabi ng mensahe natin, even tayo ay mamatay in flesh, even tayo ay mamatay physically, meron tayong future glory kay Kristo. At ito ay pinapatunayan sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. At makikita natin na ang tunay na pananampalataya ay may pagtugon, even hindi pa dumarating yung ipinapangako ng Panginoon. Makikita natin sa verse 16, yung tugon ni Thomas. Nung una, yung mga disciples sa verse 8 at doon sa verse 12, ay tumatangging sumama kay Kristo at pinipigilan si Kristong bumalik sa Judea. Ngunit nung sinabi ni Kristo, yung will ng Panginoon para sa kanilang buhay, ang will ng Panginoon sa kanilang buhay ay sumama sa Kanya, sa Kanyang ministeryo, sumama na matunghayan yung pagbabago ni Kristo ng buhay, yung pagkakaloob ni Kristo ng buhay. Sila ay tumatanggi ng una
Ngunit nung ito ay niliwanag ni Kristo sa kanila sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso, nagkaroon ng pagbabago at paglago ng pananampalataya kay Thomas. Even hindi pa nare-resurrect ni Kristo si Lazarus, nagkaroon ng pananampalataya si Lazarus na mangyayari ito. Kaya nga niya itinaya ang kanyang buhay. Let us go with Him so we may die with Him. Let us also go and so that we may go with Him. Ito yung sinasabi ng ating passage. Tinatanaw natin yung katotohanan ng Diyos, yung glory ng Panginoon doon sa krus at yung kanyang future glory na darating. At iyon ang naguhubog sa ating buhay. Kaya ang title natin sa preaching na ito, The Effect of the Revealed Glory. Sorry, mali ata yung nasend ko kahapon, Pas. The effect of the revealed glory of God to His people. Ang epekto ng isiniwalat na glory ng Panginoon o nabantad na glory ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. At under dyan sa ating sa title na yan, meron tayong dalawang message. Yung una ay yung ang effect dyan sa atin o doon sa mga hinirang ng Diyos, consciousness in truth. At yung isa naman, ay conformity to the truth. Consciousness in truth. Nagkaroon tayo ng kamalayan sa katotohanan. Ang effect ng glory ng Panginoon sa mga hinirang niya ay nagkaroon ng consciousness o kamalayan sa katotohanan. At gayon din, conformity sa truth. Dahil kung ikaw ay may consciousness, nagkakaroon ka ng conformity doon sa truth na namalayan mo o nabigay sa iyong kaalaman. At pwede nating i-consider yung ating unang point sa umagang ito, unang message. Makikita natin yung word na sleep na ginamit ng ating Panginoon doon sa verse 11. Makikita natin na ang Panginoon ay ginamit yung word na sleep. Kung papansinin natin na yan, yung statement niya na sinabi niya patungkol sa kamatayan kay Lazarus, ginamit niya yung word na sleep. At pwede nating matanong, bakit niya ginamit yung word na sleep? Dahil sa dictionary, mga kapatid, ang pinapangahulugan niyan, ito ay aking nagogol. Sabi diyan, yung definition ng sleep, the eyes are closed, the postural muscle relaxed, the activity of brain altered, the consciousness of the consciousness of the surroundings practically suspended. Ibig sabihin, walang makikita ang ating mata sa realidad. Walang pagkilos o paggawa na inaasahan sa ating katawan. O walang kayang gawin ng ating katawan na pagkilos. Ang kaisipan ay nakatuon lamang doon sa panaginip at hindi sa realidad. Ang kaisipan at ang kamalayan ay wala sa pisikal na mundo. Yun ang sleep. Kapag natutulog ang isang tao, wala siyang pwedeng ibang gawin. Yung activity niya sa mundo ay absent o hindi siya nakakapag-function sa mundo. Katulad na lamang halimbawa ng kung meron tayong dapat ipasang project kinabukasan at kailangan natin itong gawin ng gabi at tayo ay natulog, huwag nating asahan na maitatype natin ito habang tayo ay tulog o magagawa natin to habang tayo ay tulog. Walang kamalayan ang ating sarili sa realidad ng mundo. Kapag tayo ay natutulog, wala tayong kamalayan sa mundo. Marahil pwede nating sabihin, nagsisleepwalk naman ako meron yung activity, meron yung paggalaw at may pagkilos. Yes, tama, may ginagawa tayo, ngunit wala tayong kamalayan doon sa ginawa natin. Sa amin siguro, masasabi ko na wala kaming alam sa ginagawa ng mga alaga namin kapag kami ay tulog. Hindi namin alam na nagkalat na pala sila, kinuha na pala nila yung fish ni Johan,
At wala rin kaming kamalayan doon sa kanilang mga pinakialamang mga gamit namin. At yung verse na senaryo na pwede nating makita doon sa pagkatulog, pag may umakyat na magnanakaw sa ating bahay, hindi natin nalalaman. At kung sa mga mayayaman siguro dito na may CCTV, nalalaman na lang natin yung mga bagay na nangyari kapag na-review na natin yung video. Ngunit doon sa actual na pangyayari, sa realidad ng mundo, wala tayong kaalam-alam. So, ibig sabihin nito, walang abilidad ang isang tulog sa mga bagay na pagkilos, even sa pag-iisip. Sa madaling salita, walang silbi ang katawan. Walang silbi tayo pag tayo ay tulog. At kung ating i-reflect doon sa pananalita ng mga Pinoy, mabait lang pagtulog. Dahil wala nang ginagawa. Siguro dahil makulit pagkagising or madaming pinapakialaman, mabait lang pagtulog. At pwede natin kunin yung bagay na yon. Totoo naman na tayo ay mabait dahil wala tayong kinikilos. Ngunit sa realidad ng scripture, hindi ito totoo dahil ang walang kamalayan ay tinuturing na patay. Itong bagay na ito ay mahalin tulad natin sa patay. Yung pagtulog ay mahalin tulad doon sa pagiging patay na walang kayang gawin na bagay sa realidad ng mundo. Kung nakapikit ang mata, wala siyang makikitang realidad. Kung kung babasahin naman natin yung mga kausap ng Lord o titignan natin yung mga kausap ng Lord dito, naiintindihan nila yung word ng Panginoon kung bakit na ginamit na sleep or sa sense ng scripture, kaya ginamit ng Lord yung sleep na bagay dahil ito ay nire-refer din ng Old Testament patungkol sa kamatayan. At pwede nating makita yan sa Job chapter 14 verse 11 to 12 at Daniel chapter 12 verse 2. Ang parehas na passage na ito ay gumamit ng word na sleep na bilang paglalarawan sa kamatayan. Ngunit dun sa Job chapter 14 verse 11 to 12, nilalarawan nito ang kamatayan na walang restoration. Sa Daniel naman, sa mga mahilig dyan sa eschatology, nilalarawan nito ang kamatayan na merong restoration. Ito ay may kaibang kamatayan. Isang kamatayan ng may pananampalataya at isang kamatayan ng patuloy na namumuhay sa mundo o namumuhay sa kasalanan. Kung makikita natin dito, ang paggamit ng Lord ng word na sleep ay hindi para lituhin ang kanyang mga disciples, ngunit para ilarawan ang kamatayan ng nananampalataya sa Kanya. Ang nananampalataya sa Kanya, even yung death ay may pag-asa. Take note mga kapatid, huwag tayong mag-jump into conclusion kagad na ang kamatayan na binabanggit dito ng Panginoon ay kamatayan ng mananampalataya. Baka madali tayong magkaroon ng kaisipan na kamatayan ng lahat. Ang kamatayan ay may dulot na maganda. Baka isipin natin na ang kamatayan ay parang pagtulog lamang, na ang kamatayan ay kapahingahan at kapayapaan. Kung wala tayo sa Panginoon, ang kamatayan ay dreadful. Ginamit ng Lord yung word na sleep sa pagpapahayag ng kamatayan ng isang mananampalataya. Ipinapakita ang biyaya ng Diyos maging sa kamatayan ay may kinaiba sa mga patuloy na namumuhay sa kasalanan. At kahit naman sa realidad ng mundo, realidad din ng scripture, ang kamatayan ay may pait pa rin kahit tayo ay mga mananampalataya na yes, we celebrate, our heart rejoice dahil finally when someone died, alam natin na siya ay namit na ang ating Savior. Ngunit sa physical, tayo ay meron pa ring pait na nararamdaman. Kaya naman kahit maganda yung paglalarawan ng Panginoon sa kamatayan ng mananampalataya, ito ay mapait pa din at may pighati
Pwede nating tignan ang Panginoong Hesus dito sa verse 33 to 35 nung makita niya yung pagluha ng mga nagmamahal kay Lazarus at gayon din yung kanyang pagmamahal kay Lazarus at yung pighati ng kamatayan ay makikita natin nang si Kristo ay lumuha para sa kanila. Dahil ang kamatayan ay bunga ng kasalanan ng tao. Makikita natin yan sa Genesis chapter 2 verse 17 at Romans chapter 5 verse 12 and 6 and verse 23. Kaya mapait ang kamatayan dahil ito ay pagkawala ng participation sa lahat ng kaganapan sa buhay. At makikita natin yan sa Ecclesiastes 9.5, hindi dinedenay ng Ecclesiastes ng scripture yung ating nararamdaman physically pagdating sa kamatayan. Huwag nating lokohin ang ating sarili na kailangan nating mag-celebrate pag may namamatay. Makikita natin yan sa mga ibang nagbuburol ng kanilang mga labi. Imagine na hindi tayo nalulungkot sa pagkawala ng ating magulang. Asawa, anak, kapamilya, at kaibigan na matagal nating nakasama sa buhay. Ito ay pagsisinungaling sa ating sarili at pangmamaliit sa bunga ng kasalanan. So when we see that, nakikita natin yung grasya at gayon pa rin ang bunga ng kasalanan. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. Ang kamatayan ay nagbubunga rin ng takot. Sa scripture, tinawag itong king of terrors. At ang nakakalungkot, ang tao ay merong dalawang kamatayan na pagdadaanan. Makikita natin sa mga passage na binasa natin at binigay natin na meron tayong dalawang kamatayan sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, sa Genesis chapter 3 verse 23 to 24, kamatayan spiritually. Ang paglayo sa presensya ng Diyos, pagkaunawa sa Diyos, at kamatayan physically. Genesis chapter 3 verse 19, Romans chapter 5 verse 12, chapter 6 verse 23. Kamatayan ang nagpapatunay ng kadiliman ng kasalanan. Ngunit ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, nakahanap tayo ng lunas. Binigyan tayo ng grasya ng Diyos sa lunas para sa pinaka-problema ng tao, para sa pinaka-realidad ng buhay ng tao. Ang pwede nating matandaan dito, Jesus Christ provides resurrection and life for those who believe. At makikita natin kung paano pinrovide ni Jesus Christ ng ating Panginoon yung life para sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin doon sa verse 4 nitong ating passage ngayong umaga na sinabi ng Panginoon na this illness does not lead to death. It is for the glory of God so that the Son of God may be glorified. Ito ay totoo. Hindi iyon ang dulo ng buhay ni Lazarus. Dahil binuhay siyang muli ni Kristo at dahil sa sign na yun, na-reveal yung glory ng Lord na kaya niyang magbigay ng buhay. Nasaksihan ito ng mundo. Nasaksihan ito ng marami at umabot hanggang sa atin. May mga naniwala sa Kanya at meron ding mga hindi. At makikita natin sa ating passage ngayong umaga na yung mga hindi naniwala kay Kristo ay inireport sa mga Pharisees yung kanyang sign. At ito ang nag-lead doon sa death ni Christ on the cross. Nagplano ang mga Pharisees para sa death ni Kristo. At yung death ni Kristo ay ang kanyang glory.
Doon na bantad ang pag-ibig ng Diyos, ang grasya, ang dumi ng kasalanan, ang kabanalan ng Diyos. At dahil dun sa grasya na iyon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, nagkaroon ng buhay ang mga mananampalataya, ang mga makasalanang katulad natin. Dahil pinagbayaran ni Kristo yung payment na dapat para sa atin. Dahil dito pinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kinakailangang biyaya para sa mga mananampalataya kay Kristo upang matanggap, ma-receive yung kaligtasan. Buhay at pagpapala mula dun sa kamatayan ni Kristo. Dahil sa pagkuha ni Kristo ng kasalanan ng tao, isinuot niya yung kanyang righteousness sa atin. Walang dahilan para hindi ang Holy Spirit ay magdwell sa atin. Dahil sa buhay at kamatayan ni Kristo. Ito yung naging kasagutan sa kamatayang dapat pagdaanan ng tao. Ang kamatayan spiritually ay nagkaroon ng lunas dahil sa pinagkamatayan ni Kristo at binili niya ng dugo yung mga mananampalataya sa Kanya. Kaya walang dahilan para hindi sila biyayaan ng regeneration. Gayon din ng faith and repentance dahil sa pagbabayad ni Kristo ng bawat kasalanan ng mga hinirang ng Diyos. Sila din ay nagkaroon ng eternal life katulad ng pag-resurrect ni Kristo. Yan ay sinasabi sa Romans chapter 5 verse 19 to 21. Ito yung mensahe ng gospel na nagbibigay ng buhay at nagsusustain. Ito ang mensahe na ating tinanggap, ang mensahe ng pag-asa. Dahil ito ay mensahe ng pag-asa, ito ay tinatanaw natin pabalik at sa hinaharap ng ating buhay. Ito. At dahil tayo ay may tinatanaw na pag-asa, nahuhubog ng patuloy yung ating buhay sa mensahe na ating pinangahawakan. Kung ang buhay man natin ay dumadaan sa problema, kalungkutan, may tinatanaw tayong pag-asa, pagkakataon upang ipamuhay ang katotohanan ng Diyos. Nandito ang ating church para damayan tayo. Dahil tayo ay ipinagbuklod sa katawan ni Kristo. Kung tayo man ay nasa kasalanan, meron tayong tatanawin na pag-asa kay Kristo na lahat ng kasalanan natin ay Kanyang pinatawad. May tinatanaw tayong kabanalan sa Kanyang buhay at ang bigat ng Kanyang pinagbayaran para sa ating kasalanan. At iyon ang magtutulak sa atin na tumalikod at pagsisihan ng mga kasalanan na ating isinasapamuhay. At dahil ito ay mensahe ng pag-asa, nauunawaan natin ang pakiramdam ng minsang walang pag-asa, ng minsan na nasa kadiliman. At itong naguhubog sa atin para magkaroon ng compassion at pag-ibig sa mga namumuhay pa sa kadiliman. Nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ng buhay. At ang buhay na ito ay Kanyang pinalago. Pinapalago sa pamamagitan ng patuloy niyang pag-i-invite sa atin na saksihan ng Kanyang pagbibigay ng buhay katulad dito sa passage natin ngayong umaga. Ini-invite na yung mga disciples na masaksihan yung resurrection and life. Ang buhay sa local church ay patuloy na pagsunod sa salita ni Kristo, pamumuhay sa kabanalan. Ito ang paraan ng Diyos para umabot ng mga tao na patuloy pading nasa kadiliman at kasalanan. At ang bawat pinipreach na gospel kapag
may nananampalataya kay Kristo, nasasaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pagkakaloob niya ng buhay, pagkakaloob niya ng resurrection and life. Ang buhay ng bawat isa sa atin ay patunay ng kanyang kapangyarihan, patunay ng kanyang grasya, patunay ng kanyang kabanalan, patunay ng kanyang pag-ibig, ang grace sa buhay natin. Ang gawa ni Kristo para i-reveal ang glory ng Lord. Ang pinupunto natin dito mga kapatid, the grace of God reveals the glory of God. Yung mga naniniwala kay Kristo at tagasunod ni Kristo ay may kakayahan na i-reflect ang glory ng Panginoon. Hindi dahil sa kanilang mga sariling pag-unawa at kakayanan, ngunit dahil sa grasya na nagmumula kay Kristo. Ang buhay ng isang naniniwala at tagasunod ni Kristo ay sinusustain ng Diyos. Kaya naman kahit dito sa mundo, natatawag nating eternal life ang pamumuhay. Nagsisimula na sa ating, nung tayo ay manampalataya, ang eternal life. Nasusustain ng Lord ang buhay na kanyang ibinigay sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan ng kanyang salita at buhay, para matanaw natin ang mensahe ng pag-asa na nagbibigay ng buhay sa atin. Kinakailangan natin itong patuloy na marinig, patuloy na magbabad dito. At mahubog ayon sa kanyang katotohanan. Hindi ito mensahe na malabo. I-consider natin ang mga kasalanan na bihira nating makita. Pwede nating sabihin yung forgiveness. Meron tayong mga maliit na bagay na hindi mapatawad. Hanggang ngayon natatandaan pa rin natin. Ngunit kung titignan natin yung mensahe ng gospel about forgiveness, even pinakamaliit na kasalanan natin ay pinatawad ng Diyos. Even pinakamaliit na kasalanan natin ay pinagbayaran ni Kristo. Kung na-offend tayo, kaya hindi tayo makapag-forgive, gaano karaming beses na-offend ang Diyos sa kasalanan ng tao. Even na tayo ay mananampalataya at binago na, ilang beses nating na-offend ang Diyos sa isang buong araw. Sa mga mensahe ng gospel, tayo ay maaaring magsalamin ng ating buhay. Pwede nating halukayin hanggang sa pinakamaliit na piraso ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pwede nating halukayin sa pinakamaliit na piraso ang ating kasalanan. Kaya totoo, yung sinasabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3, verse 1 to 4, na kung tayo ay binago na, ang iisipin natin ay yung mga bagay patungkol doon kay Kristo. Ang problema ng tao, lagi tayong may dahilan pagdating na sa gospel. Ang pagset ng kaisipan kay Kristo at sa kanyang pag-asa ay hindi madali. Yes, aminado tayo dyan. Dahil tayo ay nasa sinful flesh, ngunit hindi rin pwede na hindi natin ito paglabanan. Marahil maidadahilan natin na hindi tayo marunong mag-devotion. Wala tayong time dahil sa dami ng ating ginagawa. Wala tayong time umattend ng church. Dahil conflict sa mga errands natin sa buhay. Ngunit isipin natin to. Ang mga tunay na binigyan ng Diyos ng buhay, ng consciousness, kamalayan sa katotohanan na siya ay makasalanan at siya ay niligtas ni Kristo, mamahalin at isa sa pamuhay niya
at mananabik siya. Even may fight sa flesh, panlalabanan niya ito. Di maaari na meron tayong makuhang great knowledge na hindi natin ito ginagamit. Kung tayo ay hindi marunong mag-devotion, maaari tayong magsimula sa simpleng mensahe ng gospel patungkol sa kapatawaran ng Diyos. Ako ba ay nagpapatawad? Ano ang mga bagay na hindi ko kayang patawarin? Ako ba ay maliit ang pasensya? Saan ako nawawalan ng pasensya? At i-reflect natin yun doon sa kabanalan ni Kristo at sa grasya ni Kristo. Kung tayo ay walang time, gumising tayo ng mas maaga. I-extend natin ang oras natin sa umaga o sa gabi. Katulad ng pag-extend ng Diyos sa kanyang kamay na siya ay bumaba dito sa lupa upang tayo ay abutin, i-reveal yung glory ng Lord, mamatay para sa ating kasalanan at bigyan tayo ng buhay. Isipin na lang natin kapag tayo ay nag-aaral. Kapag naunawaan natin yung patutunguhan ng ating pag-aaral, magagamit natin sa trabaho natin, hindi ba natin lalagyan ng extra effort? At kung tayo ay nagtatrabaho habang nag-aaral, may lakas pa tayong mag-aral pagka gusto natin yung kurso na ating tinitake. Hindi natin na idadahilan na wala tayong time, na hindi tayo marunong. At kung ito ay lagi nating idadahilan, may danger dyan kapatid. Sa pag-iwas natin na makita yung glory ng Panginoon sa pamamagitan ng Scripture na buhay ni Kristo, maari tayong maloko ng ating sarili na tayo ay namumuhay pa rin ayon kay Kristo. Ang hindi pagpatay sa kasalanan ay maaring maging kadiliman sa mga taong nakapaligid sa atin. Maging hindrance para makita ang glory ng Lord kay Kristo. Pwedeng umasa tayo sa sarili nating gawa, sarili nating pangunawa. Minsan, meron tayong mga attitude na sinasabi natin na bukas na lang, kaya ko naman doblehin yung devotion ko. Madali ko naman maintindihan yan. Meron na akong basic ng hermeneutics. Ito ay pagbabalik sa dating buhay. Pagbabalik sa kadiliman. Pagbabalik sa kamatayan. Ito ay pagbabalik sa pagtulog. Church, the true awake never lives in dreams. He lives in reality. He lives in truth. Kaya hanggat merong kakayanan, katulad ng sinasabi ng ating Panginoon sa verse 9 to 10, hanggat meron tayong kakayanan at oras, i-maximize natin yung means of grace ng Lord na makita natin ang kanyang glory. Kung 15 minutes lang ang iyong break, that is enough. Pwede mong reviewin yung mga preaching, pwede kang makinig ng mga preaching sa podcast. At even sa mga application. Sinasabi natin dito mga kapatid, kung tayo ay hindi namumuhay o hindi patuloy na tumatanaw sa glory ng Lord, sa napakaliit na memorya ng tao pagdating sa kabanalan ng Diyos, paano natin matatanaw ang pag-asa kay Kristo? Paano mahuhubog ang ating kaisipan at buhay ayon kay Kristo? At yan ang ating unang challenge. Make use of the means of grace that reveals the glory of God. I-maximize natin yung means of grace ng Panginoon. Sabi dun sa confession natin, sa scripture lamang itinala at ito lamang yung sufficient
para makita natin at maunawaan natin yung kaligtasan, kabanalan ng Diyos at yung bigat ng ating kasalanan. Kaya hanggat meron tayong panahon, ilagay natin sa calendar natin, maging excited tayo sa Lord's Day. Dahil maririnig natin ang kabanalan ng Diyos. Marerebuke yung ating mga pinamumuhay na kasalanan. Makukomfort tayo ng pag-ibig ng Diyos. Even sa fellowship, maging excited tayo kasama ang bawat isa. Dahil iba sa fellowship ng mga hinirang ng Diyos, ang fellowship ng mundo. Tayo ay nagsasama-sama hindi lang dahil tayo ay magkakaparehas ng pag-iisip. Tayo ay nagsasama-sama dahil tayo ay binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, lagi nating tignan ang bawat isa bilang inibig ni Kristo. Sino ako para saktan ang inibig ni Kristo? Na ang bawat salita, ng bawat isa sa atin, ay liwanag na nagmumula kay Kristo. At sa pamamagitan ng patuloy na pag-meditate at patuloy na pagtingin at pagtanaw doon sa glory ng Panginoon, ang nagiging resulta nito ay conformity sa katotohanan. At ito yung ating pangalawang mensahe. Tignan natin yung result kay Thomas nung revealed glory ng Panginoon. Siya ay biglang naging willing na mag-obey o sumunod kay Kristo, sumama kay Kristo kahit nakataya yung kanilang buhay. Makikita natin dyan yung full-hearted obedience. Yung pag-imitate sa obedience ni Kristo. At lahat ng iyan ay nagsasum up sa conformity to the truth. Yung kalooban ng Diyos sa buhay ng kanyang mga hinirang ay tunay na mangyayari. Kaya nga, kahit sa pagbabantad lang niya o pagre-reveal lang niya ng kanyang glory, nakikinabang yung kanyang mga hinirang. Lumalaki yung pananampalataya. Nagkakaroon ng higit na pagtanaw sa grasya. At tignan natin na yung passage natin sa 1-16, inordain ng Lord para sa kanyang glory. At ito yung naging resulta sa kanyang mga hinirang. Ang magkaroon ng higit na pananampalataya, mas maging realidad sa kanilang kaisipan at sa kanilang buhay, yung kabuhay. Nahayag ang kalwalhatian ng Diyos. At dahil siya at ang kanyang gawa ay napapapurihan, ang Ama ay napapapurihan din dito. Kung titignan natin yung verse 15, yung salita ng Panginoon sa verse 15, kabilang dito sa gawa ng Diyos para sa kalwalhatian. Kabilang ang bagay na ito sa kalwalhatian ng Diyos, ang manampalataya tayo, ang pagpapatibay ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos ay kabilang sa kalwalhatian ng Diyos dahil sa resurrection na patunayan ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Ang katotohanan ng Diyos na kayang magligtas sa kanyang mga hinirang ay naging tunay. Ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos ay na-reveal sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Ang kabanalan ng Diyos ay napatunayan sa buhay ni Kristo. At sa patuloy nating pagtingin kay Christ, nag-glorify ang Diyos. Sa patuloy nating pagtingin sa gawa ni Kristo, napapapurihan ng Diyos. At pag tayo ay nananampalataya ng higit,
napapapurihan ang ating Diyos. Alam natin na mananampalataya na yung mga disciple at yung Bethany family, which is si Martha, si Mary, at si Lazarus. Ngunit ito ay pinapalago ni Kristo, higit mula nung una nilang natanggap. Tignan natin yung mga disciples nung nanampalataya sila. Hindi pa malinaw sa kanila yung mensahe ni Kristo na siya yung Mesaya. Kaya naman nung inaya ni Kristo, sila nababalik sila sa Judea sa verse 7, makikita natin na sila ay tumanggi sa verse 8 dahil hindi pa malinaw sa kanila yung gagawin nila. Marahil alam nilang si Kristo ay may kakayanang mag-produce ng bread, gawing tubig, gawing alak ang tubig, magpagaling, pero hindi pa ganun kalalim yung kanilang pagtitiwala na kaya niyang magbigay ng buhay. Kaya sila ay may takot pa rin. Una, dahil sa buhay ng Panginoon. Pangalawa, hindi pa malinaw sa kanila ang tunay na gawa ng Diyos. Pangatlo, hindi sila siguradong si Kristo, yung pinangakong Mesaya. Nakakasiguro tayo na sila ay may kaalaman sa pangako ng Diyos. Katulad ng binasa nating Old Testament scripture kanina. Alam natin na sila ay mga Hudyo at ang mga Hudyo ay aral sa scripture. Even mga bata, halos kabisado na ang scripture. Ngunit naunawaan lamang nila yung mga bagay na nakasulat sa salita ng Diyos, nang makita nila yung buhay ni Kristo, nang liwanagin ni Kristo sa kanilang kaisipan, kung ano yung mga bagay na ito. Nagkaroon ng bagong kaalaman patungkol sa katotohanan ng Diyos ang mga disciple. At nakumpirma nila sa Scripture ang buhay ni Kristo. Kaya nagbunga ng pagtitiwala. Pagtitiwala na isa pamuhay, yung pagtitiwala na yun ay naisa pamuhay nila sa pagkakaalam na mapupunta sila ron para buhayin si Lazarus. Naunawaan na nila yung salita ng Panginoon tungkol dun sa sleep. Makikita natin nung sinabi ng Lord sa verse 11 na si Lazarus ay asleep. Ang naisip nila dun sa verse 12, dahil ang situation, si Lazarus ay may illness, inisip nila na nagpapahinga lang si Lazarus at hindi na nila kailangan pumunta at suungin yung panganib ng banta ng mga Hudyo dahil nagpapahinga at nagre-recover. Sinabi mo naman, Lord, na hindi ito maglilid sa death, di ba? Yun yung kanilang pagkakaunawa. Kaya pwede rin nating ma-conclude nung sinabi ni Kristo na I will go awaken him, naintindihan nila na sinasabi ni Kristo dito na ire-resurrect at bibigyan niya ng buhay si Kristo. At yung naging epekto nito kay Thomas ay nagkaroon siya ng pananampalataya even wala pa yung resurrection. Dahil nakasulat sa Scripture na ito ay ang kakayahan ng Diyos na magbigay. At sa nakita nilang buhay ni Kristo na siya ay banal, siya ay nagpapagaling, siya ay gumagawa na tanging Diyos lang ang nakakagawa. Iyon ay nagbigay sa kanila ng pananampalataya. Ang pwede nating makita dito, the glory of God in Christ strengthen the faith of His people. Yung revelation ng glory ng Diyos ay ibinigay sa atin ng mayaman. Kumpleto na yung scripture. Ito ay kanyang means of grace sa preaching, sa prayer and fellowship, sa sacraments. Makikita natin na nagbigyan ng buhay ang iilan na masaksihan natin. Ang kanilang baptism. Yung mga means of grace na to ay nagpapatunay doon sa ating tatanawing glory kay Kristo at doon sa ginawa ni Kristo sa pagbabantad niya ng glory niya on the cross.
ay nagpapalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. At ang mga means of grace na ito ay nagtumutulong sa atin na makonform yung ating buhay kay Christ. Ito yung tunay na evidence ng saving faith. Sabi ni James, sa James chapter 2 verse 26, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang ating problema ay tinatanggihan natin yung mga means of grace na palaguin ng Lord sa pananampalataya. Tinatamad tayo sa mga bagay patungkol kay Kristo at sa katotohanan niya. Sa isip natin, paulit-ulit na lang. Nakukontento tayo sa kaalaman na tayo ay makasalanan at inibig ng Diyos at binigyan niya ng kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ko sinasabing masama na ang bagay na ito at hindi nakakapagligtas. Ito ay nakakapagligtas. Ang punto ng Lord dito ay patuloy tayong nabubuhay. At sa bawat sitwasyon ng buhay, kinakailangan natin ang gospel ni Kristo upang ito ay ating isapamuhay. Ang kinakalabasan ng pagiging kontento sa elementary faith ay hindi natin nagagawang tumugon sa buhay ng naaayon kay Kristo. Kaya ang mga kasalanan natin ay paulit-ulit pa rin. Ang kamalian ay paulit-ulit na nangyayari sa ating buhay. Ang buhay na ipinagkaloob ni Kristo ay hindi nakikita sa atin. Kaya totoo yung sinabi ni James. At hindi na kinokontradict si Paul at si Christ doon sa kanyang sinabi. At walang pagbabago ng buhay kung walang pagtitiwala sa katotohanan ni Kristo. Ang walang pagbabago na buhay ay walang pagsuko ng buhay din kay Kristo. Pwede natin i-consider si Thomas at ang ibang disciple nang marinig nila ng paulit-ulit ang katotohanan ni Kristo. Ang pananampalataya nila ay lumago. Kung tinigilan sila ni Christ doon, palang sa kanyang invite sa verse 7, naunawaan ba nila yung purpose ng Lord, yung will ng Lord, kaya sila pupunta ron? Ganon din tayo. Paulit-ulit yung gospel. Paulit-ulit na isinusubo sa atin yung mga means of grace. Para tayo ay lumago sa pananampalataya at maisapamuhay natin yung pananampalataya na ito. Makita yung buhay na binigay sa atin. Marahil pwede nating i-contest yung faith na meron doon sa mga disciples. Sabihin natin na kung sinasabi mong naniwala sila sa resurrection and life, bakit sila nagsitakbuhan ng inaresto si Christ? Pwede nating itanong na bakit si Thomas ay nag-doubt sa Lord nung nag-resurrect si Christ? Kung ini-speak nitong passage natin, resurrection and life, ibig sabihin ba, peke yung faith ni Thomas dito sa verse 16? Pwede nating sagutin yung faith ng mga disciple ay nag-fail nung na-arrest ang ating Panginoon. Ngunit ibang matters yun, mga kapatid. Yun ay hinayaan ng Diyos. Yung kanyang sustaining grace ay inalis niya sa mga disciple para mangyari yung nakasulat sa scripture, sa Zechariah chapter 13 verse 7. Para mangyari ang kamatayan ni Kristo. Para ang kapatawaran ay umabot sa atin.
Kung idadahilan man natin na baka hindi pa ako kinikilos ng Diyos, baka ito yung restraining grace niya sa akin, baka ito yung pagtanggal niya muna ng grasya sa akin, kaya wala pa akong sipag magbasa, kaya wala pa akong oras. Ito ay kaisipan ng hindi nakakaunawa sa grace ng Lord. Dahil ang katamaran ay isang kasalanan. Pagsasawalang bahala sa grasya ng Diyos. Pagmamaliit doon sa great grace na binigay sa atin ng Diyos. Tignan natin yung sinabi ng Lord sa verse 9 to 10. Limitado ang ating oras sa mundo. At mararapat lamang na tayo ay umakto sa natanggap na grasya. At kung nag-doubt man si Thomas dun sa resurrection ng Panginoon, ang pwede nating isagot dyan ay katulad ng ating passage, ang Diyos ang nagpapalago ng pananampalataya. Marahil, hindi pa umabot sa pagkakaunawa na kaya rin ni Kristong buhayin ang kanyang sarili o ibigay ng Diyos ang pagkabuhay ni Kristo. Dahil siya nga yung nagbubuhay at nagpapagaling. Niisip niya, nung namatay si Kristo, paano niya bubuhayin ang kanyang sarili? Marahil, ganun pa ang kaisipan ni Thomas. At ayon dito sa ating passage na binabasa, ang Diyos ang nagpapalago ng ating pananampalataya ayon sa kanyang ibinibigay na grasya. Ang pinupunto natin dito, the life of the believers is hidden in Christ. Followers ni Jesus, yung mga followers ni Jesus ay persuaded sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo ay captivated ng glory ng Panginoong Hesukristo sa cross. Blinded ang kaisipan ng isang tao sa pananampalataya kay Kristo. Blinded sa ginawa ni Kristo sa krus. Sinasabi sa Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 na tayo ay united kay Christ at sa kanyang pag-ibig at iyon ang nagpapatunay at napatunayan sa krus ng Kalbaryo. At the same time, nagbubuklod sa atin sa pag-ibig kay Kristo. Siya ay namatay upang dalhin sa atin ang mensahe ng kaluwalhatian ng Diyos. Ganon din tayo. Tayo ay namamatay sa ating sarili upang ibahagi ang pag-ibig ni Kristo, kaluwalhatian ng Diyos, sa ating mga kapatid at minamahal. Ito ay nangangahulugan na tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan at mamumuhay sa pag-ibig at grasya ni Kristo. Pinapatay natin ang ating sarili, ang katawan natin na namumuhay sa kasalanan bilang pagsunod kay Kristo. At sa buhay natin, kumikilos ang Panginoon upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Pwede nating tignan ang salita ni Thomas. Nananampalataya kay Kristo. Let us go. Let us also go with Him so that we may die with Him. Sabi ni Leon Morris sa kanyang komentary dito sa verse 16, the follower of Christ must die if he truly live. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay kailangang mamatay kung siya ay tunay na may buhay kay Kristo. Ang ibig ipahiwatig nito ay tayo ay handang magpasakop kay Kristo. Ito man ay mapanganib na daan, masakit na pangyayari, mapait na pagtatama sa ating kasalanan.
Ang motivation ng lahat ng ito sa buhay ni Kristo na siya perpektong sumunod sa salita ng Diyos. Ito yung ating motivation. Yung buhay ni Kristo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, kabanalan ng Diyos. Ang motibasyon natin ay ang kamatayan ng Lord na ginawang kabayaran sa ating kasalanan upang tayo ay iligtas. At ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang nagpapatunay na ang lahat ng naniniwala at sumusunod sa Kanya ay merong buhay. Ito ay dakilang grasya na natanggap natin. At ito rin dapat ang ating pinapamuhay. At ito rin dapat yung ino-offer natin sa mundo. Ang grasya ni Kristo. Katulad dun sa ating Old Testament scripture. Na tayo ay ginising at binigyan ng buhay ni Kristo. At kung tunay ang buhay na ipinapamuhay natin ay galing kay Kristo, ang glory ng Panginoon, ng Diyos ay nararapat na makita sa atin. Ito ay in-expound ni Paul doon sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 21. Ipinahayag ni Paul na tayo ay dapat mamuhay ayon sa grasyang tinanggap natin kay Kristo. Ayon doon sa glory ng Lord. Ang buhay na namumuhay sa glory ng Lord, sa grasya na tinanggap, ay pinapatay ang kasalanan. At nag-uumapaw ang kabanalan. Dito ay naihahayag ang kalwalhatian ng Diyos at nagiging evident at patuloy na nakakagawa si Kristo para sa kaligtasan. Ngayon ang tanong ng ating scripture sa umagang ito sa atin. Ang buhay ba natin ay naghahayag ng kalwalhatian ng Diyos? O nagbubunga ng higit na kadiliman dahil sa pamumuhay sa kasalanan? Habang nagpo-profess ba tayo na tayo ay tagasunod ng Kristo at mananampalataya, nakikita ba ito sa ating buhay? Tayo ba ay nakikitaan ng buhay dahil sa patuloy na paglago ng pananampalataya o nananatili pa din yung dating buhay natin sa mundo? Ang buhay ba natin ay nakikitaan ng pagsuko sa pagiging Panginoon ni Kristo o tayo pa rin yung nasusunod sa ating sarili at pinipiling tanggihan ng katotohanan ng Diyos? Itong mga katanungan na ito ay maaari nating salaminin sa ating buhay. At kung meron man tayong patuloy na ginagawa na kasalanan sa mga nabanggit natin, idalangin natin na bigyan tayo ng lakas ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan ni Kristo, sa paggabay ng banal na Espiritu sa atin, na mailagay natin sa kamatayan ang mga kasalanan na ito at mapapurihan ng Diyos sa ating buhay. Para sa ating pangalawang challenge, respond to the life given by our Lord Jesus Christ. Ang pananampalataya ay may pagkilos. May pagtitiwala. Hindi pwedeng matapos lamang sa kaalamang pumasok. Pagiging kumbinsido. Ito ay may pagkilos. Anong tawag ng mundo sa isang taong nagising, ngunit maghapon lang naghiga? Walang silbi. Ang buhay ba natin, wala pa ring silbi? Tayo ay binigyan ng kamalayan ng Panginoon. At bilang pagtitiwala, inilalagay natin yung ating buhay kay Kristo. Isinusuko natin. Nagtitiwala tayo. Kumbinsido tayo na ito ay totoo. Na tayo ay binago na ng Diyos.
at merong future glory sa Kanya. At ito ay magagawa natin sa patuloy na pagme-meditate ng salita ni Kristo, sa pagkilos ng naayon sa Kanyang mga kapahayagan. Makikita natin na even sa pagpapahayag lang ng Lord ng Kanyang glory, nakikinabang ang lahat. Hindi masama ang ating sinasambang Diyos. Inibig niya tayo. At doon sa Kanyang pag-ibig, nabantad yung Kanyang kaluwalhatian. Para sa ating conclusion, the glory of God reveals the truth in life, and it is given to us to have life and enjoy Him forever. Ibinigay ng Diyos yung Kanyang, ipinamalas ng Diyos yung Kanyang glory, yung Kanyang katotohanan, at ibinigay niya sa atin para i-enjoy natin. Para tayo ay tumugon. Para tayo ay magdiwang dun sa mga bagay na yun. At maging kalakasan natin ito. Meron ba tayong kasiyahan na even masakit ang pagbabago sa ating kasalanan, even merong mahirap na sitwasyon, tayo ay sumusunod sa Panginoon? It must be our comfort. We must enjoy the discomfort of this world. Katulad ng ating aawitin na hymn, mamaya after ng Lord's Supper, it is well with my soul. Maging madilim man ang mundo, mahirap man magpatay ng kasalanan, it is well. For God, for Jesus Christ, died for me, at mamimit ko siya in glory in the future. Let us pray. Father God, you are good and you are great. Thank you sa